special number. A desire to follow Christ is always the best choice for a Christian. Amen? Tayo po tayong lahat. Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Last week, Thursday, I was really planning. We also taabot kami sa prayer meeting. Kaya lang yung aming flight from Taiwan has been, hindi ko po na-anticipate yung time. And we arrived exactly 5:30, 5:45. Kaya when I anticipated that, I asked Brother Francis to give a message, but he gave a very, very great message last Thursday. Amen. Alam po, natutuwa po. Nung Sunday nga po, pagkausap po kami mga area captain, sabi ko, isa na nakakatuwa sa simbahan ay nakakita na po tayo ng mga kalalakihan na tumatayo sa likuran ng pulpito. Amen. At napagkakatiwalaan, mangaral ng salita ng Diyos. And that's a blessing. Amen. Alright, and I'm still looking forward for many of our men na lahat naman po tayo pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At ako'y naniniwala we'll have the opportunity to see more men preach the Word of God. Amen? Alright, Philippians chapter number 3. Nakita niyo na po? Amen. Amen. Let's read from verse number 1 to verse number 7. Philippians chapter number 3, verse 1 to verse number 7. We finished off with the life of Timothy and Epaphroditus. And then chapter number 3 switches to another topic. So yung pong tingnan po natin ngayong gabi. Verse number 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of false, beware of evil workers, beware of temptation. Verse number 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any man grant me that in my power in my house in the flesh, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Verse number 7, let's read it all together. Ready, go. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. The preceding verses will be an encouragement. Looking forward to that. Pero aralin po natin itong verse number 1 hanggang verse number 7 tonight. Kilang Diyos, salamat po sa gabing ito. You know my limitations tonight. Alam niyo po, Panginoon, weak am I physically right now, pero salamat po, Panginoon, kayo po nagsusustain ng kalakasan. Just want to be a blessing and be a help po, Panginoon. Motivate me tonight so that I can motivate others with your word. At tulungan niyo po, Panginoon, na manatili ang kagalahan po namin sa paglilingkod po namin sa inyo. And salamat po, may salita ng Diyos na patuloy na naghahamon at patuloy na nagpapaalala po, Panginoon, sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Help us to focus our attention in your word. Organize my thoughts tonight, O God, please. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Can you be seated, please? Paul starts off, sabi ko ako, it's a whole new different story when he goes to chapter number 3. Dahil sabi niya po sa verse number 1, finally. Hindi talaga ito si Apostol Pablo eh. Baptist preacher ko eh. Kasi sabi niya, finally, parang, pag narinig niyo po kung malapit na tayo matapos, nasa kalahati pa lang yun. Kalahati pa lang siya dito sa chapter number 3. Finally na po siya. So, nagko-conclude na po siya, pero hindi talaga. Ganyan na po talaga mga Baptist preacher. Malapit na tayo matapos, wala akong ibig sabihin yun. Sabi niya, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Philippians has been a book about, reminding us about rejoicing. Okay, magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, magkaroon ng kagalakan sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. And you see, bilang mananampalataya, ang kaligtasan ay hindi na po mawawala sa atin. Amen. That's a blessing, amen? Sabi ko po sa inyo, we've been known as OSAS. Once saved, always saved. Amen. Alright? And yung kaligtasan na hindi mawawala sa atin. But how many would testify with me tonight na bagaman hindi nawawala yung kaligtasan, but many a times, yung kagalakan natin ay nawawala. Did you hear that? We will all testify na ang kaligtasan natin ay hindi nawawala.
Pero ilang beses, and everybody would agree with me, na maraming beses sa ating buhay at marahil ngayong gabi, yung kagalakan mo ay nawawala. Amen? Di ba, sino po nangyari niyan sa kanya? Alam mo, ligtas ka. Minsan nga, sabi ko sa inyo, minsan nga pag wala yung kagalakan mo sa kaligtasan, pati kaligtasan mo, pinagsususpetsahan mo kung nawala na ba eh. Tama ba? Ligtas ba talaga ako? Hindi ka na. Kung ligtas ka. Pero yung kagalakan mo, yun yung nawawala. Sino po nangyari niyan sa kanya? Nawawala yung kasiyahan mo minsan. Parang, sino nagsisinungaling? Sino yung nawawala minsan yung kasiyahan mo bilang Kristyano? It happens, what? Nung daya nyo, nakita mo, marami pala kami. Sige, magkakaas na nga ako. It happens to us. Alright? Minsan, hindi ka masaya magbasa ng Bible. Minsan, hindi ka masaya magsimba. Minsan, kahit sa pagsasauli mo ng tithes and offering, wala kang kasiyahan. Amen. O, ilang beses ka na sabihin mo siya. Hindi ko nagkakahulihan tayo. Minsan nagsisolway nila, hindi ka masaya. Amen. Ay, tumanggap nitong tao sa Bibera. Alam mo lang talagang ayaw na naman siya. Ano ba? Yan, nare-restore naman yung kagalakan mo. Nagtanggap ka lang pala, dami pang sinasabi. Kasi nga, wala yung kasiyahan mo eh. Kaya nga, tingin po, sabi ni Apostol Pablo dito, when he goes to chapter 3, verse number 1, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you, to me, indeed, is not grievous, but for you it is safe." Because he's been talking about rejoicing many times, and he will mention that again in Philippians chapter 4, verse 4. Sabi niya, kailangan ko sabihin ulit ito. Sa akin, walang problema paulit-ulitin ito dahil alam niya na ito ay kailangan natin. So tonight, let's try. The subject is very basic, pero let me help you with a thought tonight about how to keep your joy. Amen. Paano panatiliin yung kasiyahan natin bilang mananampalataya? Amen. How will we be able to keep our joy? I was reading an article one time, and sabi niya doon, ang puso ng isang mananampalataya, it's just like a garden. Okay? And wherein, hindi lang merong mga bulaklak, kundi meron din minsan mga damo-damo lang. Di mo ba? Na minsan yung mabulaklak na lugar, diligan natin. Pero yung mga weeds lang, yung mga damo lang, kailangan natin bulutin para manatili yung ating kagalakan bilang Kristyano. So let's study tonight, mula po dito sa salita ng Diyos, how can we keep that joy? Yung prinsipyo ng salita ng Diyos na magpapaalala po sa atin na anumang problema dumaan po sa atin, anumang sitwasyon na dumaan sa ating buhay, minsan kasi ang kasiyahan ng Kristyano nakadepende sa kung may laman ba yung wallet niya o wala. Kung binati ba siya o hindi. Kung, the situation changes, but as a child of God, dapat alam natin ano yung basihan ng kagalakan natin bilang mga mananampalataya. Pastor Ed said it one time, happiness depends on happenings. Right. Amen. Amen. But really to rejoice, it is a choice. Amen. Let me give you three things from the Word of God tonight. Three simple principles na makikita po natin. How can we get the joy? Sabi ng Bible, look at verse number 1. "Finally, my brethren, rejoice in the Lord." Now, 16 times po dito sa book of Philippians, Paul uses different kind of words, pero ang pinatutukuyan niya po ay kasiyahan. Okay, rejoicing has been a topic, major topic sa book of Philippians. Kaya nga po, Paul begins here, sabi niya, finally, let me remind you with all this, na ang book of Philippians ay pinaalalahanan po tayo na tayo ay maging magalak sa Panginoon. Alright, so three things tonight. How do we keep our joy? Number one, we must rejoice in the Lord. Amen. Alright, rejoice in the Lord. Ang mundo po ay naghahanap ng kasiyahan. Ang mananampalataya ay naghahanap ng kagalakan. Ang happy
happiness po kasi, sabi ko nga, it depends on happenings. Happiness has always been circumstantial. Depende sa circumstansya. Tama? Kahit anong circumstansya, pag gusto mong maging masaya, pwede ka maging masaya. Sabi ko nga po, we were in Taiwan last week, when we went to Kaohsiung dumating po kami ng Saturday night, Sunday, whole day, and then Monday, on one night, 2 nights, almost 2 days, nakaranas po kami ng 3 o 4 na lindol. Nagdi-dinner po kami ng Saturday night, intensity 4, intensity 5, nasa second floor kami. Nung sa room na ini-stayan po namin, 12 midnight, magsa-Sunday, madaling araw, nagising po kami, yung higaan namin, gumaganyan Sunday morning, we were preparing about 7:30. Pambira, lumilindo. And then there was another instance, number 4 times. Pambira. Siyempre, ang tao nababalot ng takot Sabi ni Ella, gusto ko pa ng lindol. Masaya siya sa lindol. Ano magagawa mo? You see, happiness has always been circumstantial. But you see, that joy, to rejoice is a choice. Ang kagalakan po, mga kapatid, is an inner quality na ang kasiyahan po natin ay nanggagaling po sa Panginoon. Amen? Now, we can all agree with this, na ninanais ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos ay maging magalak sa Panginoon. Whatever the situation is, anuman ang sitwasyon, gusto man natin o hindi, pero yung ating tiwala ay, when you believe that all things work together for good to them that love God. When you believe that alam ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay, sa sitwasyong pinagdadaanan mo, sa mga bagay na hindi mo maunawaan at sa mga desisyon na minsan na mali po tayo, pero ito ay pinahintulutan ng Diyos, di mo ba, we can still rejoice in the Lord. Amen? Kung tayo po ay seryoso sa pagnanais nating malugod ang Diyos sa ating buhay, then dapat seryoso din po tayo sa choice natin na maging masaya tayo sa Panginoon. When Paul says, rejoice in the Lord, and he repeats that in Philippians chapter 4, verse number 4, you have always to go back to that circumstance na ang taong ginamit ng Diyos para isulat ang talatang ito ay minumungkahi na tayo ay maging masaya sa Panginoon habang sinusulat niya ito sa loob ng pitan. Amen? So, there is a way for us to keep that joy na hindi nakabase kung nasaan tayo. If there's a last person na i-expect natin sasabihan ka ng maging masaya ka sa Panginoon, it would be Paul. Kasi nasa loob siya ng bilang buwan But he has to remind brethren, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Amen? Alam ni Apostol Pablo, ilang beses niya po, tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter number 1. Look at 2 Corinthians chapter number 1. How can a man like Paul encourage us to rejoice in the Lord? Tingnan niyo po, chapter number 1, 2 Corinthians chapter number 1, verse number, let me see here. Chapter 1, verse number 4, verse number 3. So the Bible, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all, what's the word? Comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to what? Comfort them which are in trouble, by the comfort we ourselves are comforted of God. You see, ang tamang pang-unawa po ng kagalakan ay hindi ibig sabihin wala na tayong suliranin. Hindi ibig sabihin wala na tayong problema. Kaya maraming Kristiyano has always been seasonal Christian, ay magsisimba ako pag walang problema. Ay magbibigay ako pagka, di ba, ang mentalidad pa rin ng maraming mananampalataya. Hindi mo na ako sisimba, ba't ikaw? Mag-online muna ako kasi hindi may problema naman ako yan. It has always been circumstantial. Not realizing in some Biblia, there is a God that giveth comfort. Notice the word in chapter number 3, chapter number 1, verse number 4. He comforteth us in all tribulations, that we may be able to comfort them.
which are in any trouble by the comfort. You see, meron kagalakan kasi alam mo, meron Diyos magbibigay sa iyo ng kaaliwan sa gitna ng sitwasyon, at yung kaaliwan, kasiyahan, ibibigay sa iyo ng Diyos ay magiging paraan para ang iba din ay bigyan mo ng kasiyahan. Comfort. Amen? With that, you rejoice not because walang suffering. You rejoice not because walang suliranin. You rejoice because understanding in the midst of all those suffering, there is a God that comforted us. Tingnan niyo po, chapter number 6, 2 Corinthians still, chapter number 6. 2 Corinthians chapter number 6. Verse number, let's see here, verse number 8, by honor, verse number 9, verse number 10. As sorrowful, yet, what's the next two words? Say that loud. As what? Let's start again. Verse number 10. As sorrowful. So meron ba siyang suliranin o wala? Meron. Yet, what's the next two words? Always rejoicing. Amen? It is a confidence at pag-asa natin na sa gitna ng anumang pagsubok, anumang suliranin, ay meron tayong kagalakan dahil alam po natin na merong Diyos, na merong kapangyarihan. Alam niya yung kanyang layunin. Meron siyang provision, and He is a God of character, na pag tayo nagtiwala sa Kanya sa panahon ng maraming suliranin, there is a God that says, and we know that all things work together for good. Amen. Rejoicing is a choice. I mean, it's not a fake smile. Alam mo naman yung sa Tagalog ba ngiting aso? Parang sige, alam mo, nakakainis naman talaga yun. Pero yung meron kang kagalakan sa iyong puso, mga kapatid, pero walang pag ang mananampalataya ay nawawala yung kagalakan, it is always your choice. Now we understand. We understand that, of course, hindi naman sinasabi ng Diyos na pagdamutan mo naman ang emosyon mo, pag may suliranin ka, may problema ka. Nakatawa ka pa rin kahit anong. Hindi sinasabi ng Biblia, ibig sabihin ba, hindi na kailangan maging malungkot pag may suliranin, hindi ka na kailangan madismaya. Pero sinasabi ng Biblia, hindi mo papayagan yung emosyon mo ang mag-control sa'yo at mag-direkta ng buhay mo. Hindi bakit maraming tao walang Kristo sa puso, nagpapakamatay, naglalasing, pambira, akala mo sila na yung pinakakawawang tao sa buhay. Kasi nga, binabase nila yung kasiyahan nila, yung sa sitwasyon nila. Amen. Hindi nila binabase sa Diyos na meron sila. That's why Christians are different. Real Christians should be different from the others. You know why? Because our rejoicing is not based on circumstance. At hindi natin pinapayagan yung sirkumstansya ang magdikta ng kasiyahan natin, kundi yung Diyos na meron tayo. Amen. Amen? Pag tuyo ang ulo, masaya. Right. Amen? Ayaw niya tuyo. Ay, anong ulam? Bili ka na lang dyan sa table. Tuyo lang naman ang dito pumili ka. Kakain ka ng tuyo o hindi? Di ba? How to keep your joy is, you must rejoice in the Lord. Amen. Pipiliin mo na itanim sa ating puso't isipan na hindi yung circumstansya, hindi yung pagkain sa harapan ang magdidikta kung ngingiti ka ba o hindi. Hindi yung makapal yung wallet mo o dahil sa pera o dahil sa resibo. Wala ng pera, walang resibo, sinaksakan mo nila ng tissue para at least makapal yung wallet mo, di ba? You don't let the circumstance define your joy in your Christianity. Amen. Amen. Ang tao ba naman, pag may problema, nakasimangot, no? Pag-ahara-hara dyan. No? Sumimba pa, lalo pagkahara-hara. Salamat ka rin, simba. Malipagin ka ng monoblock chair dyan, mais ka.
Pero sumimba ka na, gumawa ka pa lalo ng problema. Kasi nga, pinapayagan mo yung circumstansya ang magpaliwanag at magpasaya ng buhay Kristyano. When a child of God realizes ang kasiyahan natin ay hindi nakadepende sa Paul is like, isasabi ng Biblia na nadismaya ka sa sitwasyon, malulungkot ka. Okay. There will be emotion, but you do not let your emotion control. Diba? Alright, umiyak ka kasi tuyo yung ulam. Nung nakaiyak ka na, punas ang luha. Kuha ng suka, sausaw, kain, hindi. Ibusog ka na. Amen. Pag gutom ka, punta ka sa Jollibee. You do not let that. We must, you see, we must rejoice in the Lord. Amen. Sabi ng Bible, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Sabi ng Apostle Pablo, finally, my brethren, rejoice in the Lord, to write the same unto you. Ulit-ulit, sabi niya, ulit-ulitin ko, maging masaya ka sa Panginoon. Amen. Huwag mo depende yung kasiyahan mo kung paano ka tinrato ng katabi mo, kung paano be rejoicing in the Lord. Amen. How to keep that joy? Number one, we must rejoice in the Lord. It is a choice. Alright? It is a choice. It is a command. Did you see that? It is a command. Ito'y inuutos po sa ating Panginoon. Kailangan natin sundin po ito dahil ito'y ninanais ng Diyos sa ating buhay. Amen? Rejoice. Number two, I want you to realize, when we jump to verse number 2, he shifts to another topic. But yet the thought of our theme is kind of connected with all this. Pumunta naman po siya sa verse number 2, beware of dogs. Okay? Ma'am Ching, beware of cats. Beware of, sa dorm, beware of rats. Philippians chapter number 3, verse number 22. Beware of cats and beware of rats. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. Now, we have to understand, ang simbahan po dito po sa, when we study the church at Galatia, katulad po ng pinag-aralan po natin on the book of Colossians, we have to understand that the church right here, this early church, are actually in a problem na sila rin po ay ini-infiltrate. Sila po ay pinapasok ng maling doktrina, ng maling paniniwala, ng maling katuruan, and those are still the Judaizers. Okay? Ito po yung mga tao po na nagtuturo na ang katuruan po nila ay okay lang na manampalataya ka sa Panginoon, pero kung ikaw talaga ay faithful na tagasunod ng Diyos, you must always be a Jew first. Parang priority pa rin sa kanila yung pagiging Hudyo kaysa sa tunay na manampalataya sa Panginoon. They are pushing people na kailangan ikaw ay ma-convert muna, and that means kailangan mo pa rin masunod yung mga Old Testament laws. Okay? Nandun pa rin sa kanila yung Jewish mentality na sundin po ang Old Testament laws. And the Bible, if you will go to verse number 3, for we are the circumcision. Understanding one of the important laws sa lumang tipan sa mga Hudyo is malice aside is that circumcision. Okay? Kaya nga po these Judaizers are infiltrating those churches. And one of the reasons many Christians lose their joy is they are not rejecting the wrong doctrine. I've seen that. Sa tagal ko po sa Kristyanismo, I've seen people na pag nagsimula ka ng magduda sa nakalatag na pananampalataya sa iyo, nawawala na rin yung kasiyahan mo. Yan ba siya?
when you start doubting the right doctrine and you start accepting the wrong doctrine, nawawala din yung excitement mo. Nawawala yung kasiyahan mo. Bakit ka nga naman magkakaroon ng tunay na kagalakan kung pinagdududahan mo yung iyong pinaniniwalaan? Pero kung uupo ka sa simbahan, magbibigay ka at papasok sa isipan mo yung naririnig. Nung nasa Taiwan po kami, nagkaroon kami ng question and answer. That question and answer, it took us an hour. 1 hour lang, pero dami mong nagtatanong. May mga nagtatanong doon na, of course, mga bagong mananampalataya yung iba. But yet, when I heard questions, may nagtanong po doon na, I don't know who, kasi nagbibigay lang po sila ng piraso ng papel. So, I'm not condemning those questions. Actually, sabi ko sa kanila, hindi ko yung kinokondena. But those are, some are, may mga tanong po talaga na gusto nilang matuto. May mga tanong na nadi-discern ko, my own discernment na, kailangan maturuan ko mga. Kasi may mga nagtatanong pa na, saan nakatayo ang Diyos nung nilalang niya ang sanlibutan? Sabi ko, tingting, ito ay mga tanong nang galing kay Eli Soriano. Yun. Come on. And instead of answering their questions, sabi ko sa kanila, by the way, let me remind you, sabi ko, I've said this many times to you, if you start entertaining wrong doctrines, mawawala talaga ang pananampalataya at kagalakan mo sa tinitindigan mo. Amen. Hello? Diba? Same thing. Couple's night is coming. Diba? Husband and wife. You've been married for a long time, however the long years are. Diba? Pag nagsimula ka na nag-doubt, siya dapat ba talaga na pangasawa ko? Mawawala talaga yung kagalakan mo. Diba? Lakas ng imo ninyo. Diba? Pag nilagyan mo ng pag-aalinlangan yung pinaniniwalaan mo, tingnan niyo po, buti na yung Amerika, tumitino ng konti, di ba? Pag pinagdudahan mo, parang hindi na ako masaya maging lalaki. Pero hindi ka magiging masaya maging lalaki. Pinagdudahan mo yung pagkatao mo. That's why the very simple thing the Bible is trying to teach us to keep that joy is learn to reject wrong doctrines. You better believe what you believe and stand on what you believe. Diba sabi ni Apostol Pablo, I am persuaded. You are, kumbinsihin mo yung sarili mo na tama na yung iyong pananampalataya. And Paul has to remind them, beware of dogs. Hindi po dahil Ilocano itong mga to, but he is talking about the idea ng mga, what do you call that? Mga wild dogs. That these wild dogs, sila po yung mga nilulusog po nila itong mga flock ng mga tupa and just finding opportunities para yung mga matitinong tupa ay lusubin itong mga, mga prey, kainin, sirain. That's why he says, beware of those. Beware of evil workers. You see, the point na tinuturo ni Apostol Pablo ay binawarningan niya ang simbahan sa Philippi, and he is so strong at this, and the longer I minister and I realize napakatuso ng mga maling doktrina dyan sa paligid po namin. That's why pastors and preachers are hard to remind us, at minsan kami ay napaparatangan na sobrang tapang nyo naman. Because the Bible says, beware. Right. Beware of evil workers. So he's pointing out na ang mga Judaistic teachers dito na nagtuturo na kailangan pa nila ng circumcision sumunod sa batas, he is talking to them as evil workers. Kasi alam niya ang mga tao pag nadaya. Pero ang saya-saya mo magsusoul winning. Mayroong mga aso at mayroong mga lobo na, totoo ba yan soul winning? Ang saya-saya mo pinagpapala ng Diyos dahil sumusunod ka sa pagbibigay ng ikapo, may bubulong sa'yo. Wala naman tithing. Hello? Kaya we must be persuaded na ang ating paniniwala once and
isettle na natin ito. Amen. Amen. Sabi ko nga po, I know a family friend, not from us, not from CBBC family, I know a family friend po namin, longest time, they're a member of good, solid, independent Baptist church. Pero dahil nag-google ng panahon, makinig kay Eli Soriano, ngayon sa dating daan na. O nasa yung kagalaan nila ngayon? Nawala. Why? If we will not be aware of dogs, evil workers. I said this many times already, members. Bago kayo mag-google ng panahon, makinig sa mga maling doktrina, makinig muna kayo sa mga doktrinang dapat pinaniniwalaan niyo. Amen. At pag kayo ay matatag na and you are persuaded na ito yung pananampalataya ko hanggang ako'y mamatay, kahit makinig ka ng maling doktrina, hindi ka na makukumbinsi. Ano? Amen. I was talking to one preachers. I mentioned that statement sabi ko, bago kayo makinig ng maling doktrina, dapat pakatutukan nyo muna yung tamang doktrina. And he agreed with me. Pero sabi niyo sa akin, alam mo sir, I'm on that point na ako ay nakikinig ng mga maling turo. Not because curious ako sa kanila. Kasi sabi niya, first and foremost, I'm a preacher already and I am persuaded already of what I believe. Na alam ko, pag nakinig ako sa kanila, sabi niya sa akin, he gave me the reason, sabi niya, kaya ako nakikinig sa kanila para pag-aralan ko na yung maling doktrina nila kasi alam ko na yung doktrina ko. Kasi he's been talking to many agnostics and many atheists. He has a way to know their doctrine, hindi para madaya pa siya, kundi para alam niya ano yung isasagot niya sa mga tao nito. But to you members, I encourage you more. Focus yourself on the right doctrine. Reject wrong doctrines. There are so many live streams out there na maraming so-called Christian, nakakalungkot Baptist, pero nililihis ka ng landas. Reject those false doctrines. Isang dahilan kaya ka nilagay ng Diyos sa simbahang ito para dito lumago ang iyong Kristyanismo at dito mo kunin ang pinaniniwalaan mong doktrina. Na praise the Lord, and I would guarantee you it all comes from the Word of God. Amen. It has happened and it may happen again. Nawawala ang kagalakan sa Kristyanismo pagka pinasok mo ng maling doktrina. That's why Paul says, and he is bad. Beware of those. Hindi nyo sinabing, ingat-ingat lang po. Beware of evil workers. Beware of news feeds na nababasa mo. Beware of false teachers out there. Amen. Nakakalungkot po talaga sa panahon natin ngayon, pambira. Sadly, and really sad, some are even identifying themselves as Baptist. Talaga magdodoble ingat ka na talaga. Hello? Amen? Let's be aware. Let's be rejecting wrong doctrines. Okay. He pointed them out as evil workers. Sa mga Judaizers po is ang Kristyanismo ay parang ano lang nila, parang branch lang nila na pwedeng wala. Ang pangunahin pa rin nilang doktrina is on good works. There's always a temptation na bumalik sa maling pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga po, Paul is reminding us na kailangan natin maging mapagbantay. Amen? Amen? Amen. Pero sabi ng Bible sa kanila, they are beware of evil workers. Alright? These people will damage the church. Amen? Especially tayo mga matagal na pong mananampalataya. Alam mo na yung doktrina, alam mo na yung pananampalataya. Let's learn to, kaya the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithfulness. Sino ang nawawala ng kagalakan pag-akay ng kaluluwa? Yung mga taong nagdududa sa doktrina nila ng pag-akay ng kaluluwa. Sino yung taong nawawala ng kagalakan sumimba ng linggo ng hapon? Yung mga taong nagdududa nga, may linggo pa ba ng hapon?
The devil is always there to shake your belief. Amen? To doubt your doubts. Amen? Lalagyan niya ng pagdududa yung iyong pinananampalatayanan na. Amen. Amen? It has been, yan po na lagi ang taktika niya all the way from the beginning. Ano sabi niya kay Eva? Yeah? Hath God said? Amen? Kaya may mga tao pa rin, tama ba yung pinaniniwalaan? Tama. Beware of those. Beware of evil workers. Beware of people who is trying to push you away na ang doktrina mo ay nakabase dapat sa sinasabi ng tao, hindi sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? Amen, members? Amen. Yung mga tao po dyan sa, I don't know, people are, personal lives, but maging mapag-ingat po tayo. Amen? Suriin natin mabuti. Tingnan natin, kapatid, kung yan ay naka-align pa sa salita ng Diyos. Because Paul is serious enough to remind us na nasa tama na tayong pananampalataya, we must be persuaded. We are worshiping God in the Spirit. You rejoice in Christ Jesus. Lahat ng paniniwala natin ay base kay Kristo, base sa Kanyang salita. And the best way to keep on rejoicing is, let's reject false doctrines. My opinion is this. Ang mga taong nasa tamang pananampalataya, and they started accepting wrong doctrines, my opinion is this, wala silang kagalakan sa kanilang paninindigan nila. Hello? Amen? Look, marahil there will come a time, and I say this very carefully, marahil there will come a time na maiinis ka sa mga tao. You will have personality conflicts. But don't change your doctrine. Amen? May mga tunay na mananampalataya na offend lang sa isang Christian, babalik sa Iglesia, babalik sa... Ang bihira. Ganun mababa. Ang pananampalataya mo nasa tao, wala sa Diyos. Hello? Amen? Beware of false. Let's learn to be rejecting wrong doctrines, wrong theologies, wrong teachings. Amen? Because accepting wrong doctrines will always steal our joy. Lastly, number three. I hope you're getting our point tonight. Amen? Look at this verse number 3. For we are of the circumcision. For we are the circumcision, which worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no, confidence in the flesh. Paul trying to connect all this. Kasi nga, ang mga Judaizers po, they are so much, sila po ay masyado pa rin kapit sa paniniwala na kailangan mo ito sundin, mga utos na ito para pumunta ka sa langit. And one of their major beliefs is that circumcision, really. Yan po ay isa sa matindi po nilang kinakapitan na gawa that will enable them to please God. Okay. But yet, he says in verse number 3, sabi niya po dito, we are the circumcision which worship God in the Spirit, and there's the word again, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Paul is saying here na kagalakan ko ay mananatili pag ako ay hindi nagkaroon ng pag ako ay hindi nagtiwala sa laman. Because this flesh will try to obey the law. Kaya ko yan. Kaya kong maging mabait. Kaya kong pasahin ang Diyos sa aking pagsisimba. Jewish people, gusto ko pasahin ang Diyos, there will be circumcision and there will be sacrifices. Paul says, I want to rejoice in Christ Jesus. I must refuse to put confidence in the flesh. Number 2, we must reject bad doctrines.
bad theologies, wrong doctrines. Number 3, we must refuse to put confidence in our flesh. Alright? Confidence in our flesh. Pinakita po dito ni Apostol Pablo on a different outline that I was studying right here. Tingnan niyo po yung verse number 4. Though I might also have confidence in the flesh. Sabi ni Apostol Pablo, gusto ko mapanatili yung kagalakan ko. Pag ako'y nagtiwala sa laman, sa sarili kong kakayanan, mawawala yung kasiyahan ko sa Panginoon. Tama? Have you been there? Pero ang galing ko ang talino ko ang sipag ko, ang galing ko kumante. Kaya pag nag-fail yung pagkanta mo, wala, may kasiyahan. Magaling ako magdala ng bisita Kaya nung hindi ka napagdala ng bisita, wala na yung kasiyahan mo. Because we are putting too much confidence on our flesh. Sa sarili nating galing. Sa sarili nating talino. Oh, how many times ang bira? How many times I leave the pulpit, sabi ko, pambira. Sabi ko, sinabing palpak. Buti na, hindi nyo halata niya. Then God has to remind me, kasi hindi ikaw. Hindi yung galing natin. Hindi yung ganda ng baluktot ng boses mo. Kaya yung mga singer ngayon, pambira, binabalu-baluktot, balik-baligtad yung boses na, galing namin kumanta, di ba? We put too much confidence in the flesh, and at the end of the day, ginalingan mo, wala man lang nagsabi, ang galing mo kumanta, di wala kang kasiyahan. Yan siya. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kung meron bang I might also have, verse number 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sabi ng Apostol Pablo, let me tell you something. Kung meron bang taong pwedeng magtiwala sa sarili niyang kagalingan, sa sarili niyang kasiyahan, sa sarili niyang diskarte, sabi ng Apostol Pablo, ako yun. Right. At tingnan niyo po, himayin po natin ito Sa Bible, he starts off with that thing na pinagmamalaki ng mga Judaizers. Circumcised the 8th day. Okay. Si Paul po was a real Jew. And, malice aside, alright? Circumcision literally on the 8th day. Yan po talaga ay practice nila. 8 days old. Why? Ito po ay exclusive privilege ng mga tunay na Hudyo. Medically speaking, there's a proof to that. I've heard that. I won't go there. Pero it is an extremely important right ng isang Hudyo. To the letter. 8 days circumcision. Alam po yun ng mga Jews, it is a right in which na pinagmamalaki po talaga nila yan. Okay? Kaya sa mga Hudyo, when they know and they say they are circumcised on the 8th day, pambira, it means nasusunod mo, magaling na Hudyo to, nasusunod talaga yung to the letter. Hindi 9th, hindi 10th, hindi 11th, 8th day talaga. Kung miyabang sila dun That's what Paul is trying to say. Look at verse number 5. Of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews. These are all things na his parents was a descendant po talaga, pure Jewish Israelite. Of the stock of Israel, there were races na natitrace nila yung lineage nila back to Abraham. But the pure Jew, the Israelite, traced their lineage back not so much to Abraham as to Jacob, who was called Israel. Yung alam nila talaga to the letter, galing kami sa lahi talaga ni Abraham, ni Isaac. Pag pumunta ka sa bahay nila, kung pwede lang sila maglagay ng family tree, yung tatay ng tatay ng tatay ng tatay ko, talaga hanggang Abraham yan. Pinagkamalaki nila yun. Diba? Ikaw man, pag lolo mo si Abraham Lincoln o si, diba, kaapelido mo yung that's what Paul is trying to say. I can put confidence in my flesh. Yan yung sabi na bago, tribe of Benjamin. He came from the tribe na nagbigay po sa Israel ng kanilang first king.
So he's trying to say na, royal blood ko. Ang lolo ng lolo ko, pambira, doon ang galing ako ng hari ng Israel. Nakakaintindihan po tayo? Diba? Pag napadikit sa apelido mo, kala mo naman talaga, may connect ka, apelido lang naman yun. Diba? Ganyan po. So the tribe of Benjamin occupies a honor for them. He was from that tribe that had the holy Jerusalem within its boundaries. Hebrew of the Hebrews. Walang halong lahi. Purong Hudyo. Hindi po siya, sabi nung isa, anong lahi mo? Italiano. Ang nanay mo Ita, ang tatay ko Ilocano, Italiano. Hindi. Sabi niya, hindi pa Italiano. Sabi niya, kanya hard. Moving on. Alright, so he was Hebrew of the Hebrews. Italiano. And then look, sabi ng Bible, as touching the law, a Pharisee. Now, we all know Pharisees. Alright? Sila po yung mga grupo ng mga tao na the highest idea a Jew could ever hope to attain. Dahil sa kanila, kung meron talagang pupunta sa langit, dahil sinusunod nila ito, the letter of the law, mga Pariseo. Pero di ba, mga Pariseo mismo, hinahatulan nila ang Diyos kasi pambira pa ngayon. Hindi ka pwedeng magawin yan kasi sabat dingay. Alam nila lahat ng letter ng batas. Alam, sa ulo nila kung ang pagpunta sa langit, pagsunod sa utos, sa ulo nila lahat ng utos. Kaya mga Pilipino kayo mayabang, hindi tayo pupunta sa langit, hindi pa natin nasusunod ang utos. Ay sabi niya, pupunta ako sa langit, nasusunod ko yung mga utos Ilan ang utos? Hindi niya nga alam Kung masusundin yung mga utos hindi mo nga alam yung 10. O diba? Pero itong mga Pariseo, kung pagsunod talaga, pambira ko talaga. Amen! Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, as touching the law, a Pharisee. Alright? So yung kanyang, ito mga bagay na pwede niya po magmalaki. Look at verse number 6. Concerning zeal, persecuting the church. Hindi lamang po siya religyoso. Ano yung term na panatiko? That's him. He was a panatiko pong tao dahil, of course, siya yung dahilan. Kaya si Stephen, you remember Stephen? Diba? Siya yung studied the Bible, he tried to root out and destroy the Christian. Siya yung hihingi ng permit para lang pumatay ng mga mananampalataya na hindi sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. That's him. Kaya nga sabi niya po dito, kung sigasig lang ang pag-uusapan, pambira, pumapasok, you read the first chapters of the book of Acts, di ho ba? Pumupunta yan sa maraming simbahan, ginugulo niya ang simbahan, kinakukulong niya. Sabi ni, you remember, si Ananias, sabi niya, Panginoon, dami ko narinig na kalokohan, pagpatay ginagawa. Yun ang reputasyon niya. Saulo? Ay, pambira yun yung mga. Because concerning zeal, he was, sabi ng Bible, he was persecuting the church. No, verse number 6. Touching the righteousness which is the law, blameless. Yung maliliit na responsibilidad ng isang Pariseo. Pambira, wala kang masisilip sa kanya. Blameless. He would be that person na wala siyang responsibilidad na nineglect dahil alam niya ang bawat batas. Hindi mo siya maaakusahan. And there is every reason na maniwala na si Saulo ay pambira talagang to the left kung ang pamantayan ay sa tao. Kung ang pamantayan ay ang Pariseo, kung ang integridad ay sa tingin lamang ng tao, he had kept the letter of the law sa mata ng kanyang kapwa-Hudyo. Notice with me, sabi ng Bible, verse 7, but what things were gained to me, those
I counted loss for Christ. You know what Paul is simply saying? He has learned to refuse to put confidence in the flesh. Ano, para magkaroon ka ng tunay na kasiyahan, huwag tayo magtiwala masyado sa kagalingan natin. Pag nakapagdala ka naman ng bisita, huwag ka naman, wala kang biyaya yan, yabang pa lang yun. Akala natin lahat ng katalinuhan natin dahil nag-diploma ka, nag-4-year course ka, may pera ka, may galing ka, may pero palagi, wala yan. Put no confidence in the flesh. Kasi any time of the day, pwede alisin ng Diyos ang katalinuhan. Any time of the day, pwedeng tanggalin lahat ng Diyos yan. There will be no joy at all. But if your confidence is in the Savior, we're in the church, we're in the ministry, and it is very tempting po, mga kapatid, na tayo bilang mananampalataya ay magsimula na tayong magkaroon ng tiwala sa sarili natin. Na ang kasiyahan natin dahil masaya ko ngayon, parang galing ng pagkakanta ko, no? Parang galing ng pagkasulwining ko. Parang, ano yung ihabang mo, lumalagpas na sa'yo? Something? You understand? No? Parang galing ko talaga. Wala pang yabang yun. Siguro kung wala ako sa... Siguro kung wala ako sa simbahan na yan, mas maayos kami. The joy is now based on yung galing na natin. Tayo ba'y may kasiyahan pa sa ating ginagawa dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon? Tayo ba'y masaya ba sa ating pananampalataya dahil nabubuklat pa natin ang salita ng Diyos at nakikita pa natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay, ang gawa ng ating accomplishment? Sabi ni Sir Pablo, kung meron mang pwede magmalaki, okay, isn't that? And we have all the reason to brag about ourselves. Let me tell you something, pag natuto na tayo magtiwala sa sarili natin, mawawala ang kagalakan natin. Kasi yourself, myself will fail us. Hello? I remember one time, diba, ang tagal na po, a member approached me before after service. Sabi niya, sir, alam po talaga sa preaching mo 10, 12 years ago. I think that was, nagbago pa lang mag-preach after 12, 15 years. Wala preaching yun. He mentioned the title. Alam mo sa sarili ko, sabi ko, yung pinaka-binabaon ko sa limod na preaching ko kasi ayoko na talaga maalala kung paano ko ginawa yun eh. But yet God has free man, hindi ikaw. Hindi tayo. Kasi put confidence in our flesh. Hindi. Ang saya na isang day ko kasi parang ako galing ng pagkakasunod ko. Ang galing ng pagkakatugtog. Ang galing ng pagkakaturo ko. You all based now on the confidence in the flesh. Amen. Many times God will reveal to us na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakahayag hindi sa galing mo, but in our weakness. Amen. Why would a husband and wife be here tonight after what's happening mula pa kagabi? Ang bihira. Dahil ang kagalakan ay wala sa tiwala sa sarili na kaya ko lahat planchahin to, wala kami problema bago kami pupunta sa church. Bakit ba sa mga ganung pagkakataon kung kailan natin gusto planchado lahat tsaka pa nagkakaroon ng aberya ang maraming bagay na? Been there, done that, di ba? Ang bihira, patunayan ko na kayo ayusin. At sa panahon gusto mo patunayan yung yabang natin, doon palalo tayo pinapahiya ng Diyos. Amen! At the end of the day, sa lahat ng kapalpakan natin, aayusin ng Diyos ang sitwasyon, andun yung tunay mong kasiyahan. Why? Because we have not placed confidence in the flesh. And sabi ng Apostle Pablo, still in Philippians, I can do all things through Christ. Amen! Hindi sa galing natin, hindi sa forma natin, hindi sa talino natin, hindi sa yabang natin, hindi sa mga diskarte natin sa buhay, hindi sa galing ng grammar mo at paano ka nagsalita. Many times, ipapahiya talaga tayo ng Diyos.
And in our lowest low na nakahiya tayo at tinawanan tayo, makikita mo, umaapaw ang resultang binibigay ng Diyos. Why? Because God wants us to remind, we must not have confidence in the flesh. And Paul realizes that and he says, but what things were gain to me, mga bagay na pwede ko ipagmalaki at itaas, at mga bagay na pwede ko i-post sa social media, maraming likes to, maraming shares to. Sabi niya, I count it all loss for Christ. You want real joy in your Christian life? Stop putting confidence in the flesh. Hindi sa galing natin. Amen. Hindi sa mga, sabi ni Apostol Pablo, you can enumerate all things na pwede nating ipagmalaki, kapatid. You know, the Apostol Pablo lahat yung nilagay niya sa trash bag. Those I counted loss. Amen. Woo! Amen. That's why even in prison, even in verse 1, he says, let's rejoice in the Lord. Amen. Mapansin niyo po, let me go back to our first point. Sabi niya, you rejoice in the Lord. You want to get that joy? You rejoice in the Lord. Huwag ka magtiwala sa sitwasyon, magtiwala ka hindi sa laman, kundi sa Diyos. Amen. You want to keep your joy? Let's learn to reject bad doctrines. Saan galing? Sa tao. Sa talino ng tao. Sa ideolohiya ng tao. Count it all loss. Kasi ang confidence natin nasa salita ng Diyos. It's simply put, ang tunay na kagalakan ay matatapos sa Diyos. Amen. Kaya in the middle of problems, mga kuskus baluko sa buhay, makakakita ka pa rin ng Kristiyanong nakangiti. Mga Kristiyanong nasa simbahan. Mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos na hindi maunawa ng maraming mananampalataya. Wala na akong problema, maglilingkod na ako sa Diyos. Sa langit na lang talaga mangyayari yan. Pagka na-provide ko na lahat ng financial needs, maglilingkod na ako sa Diyos. Ay, talaga naman sa langit na mangyayari. Pag wala ng problema sa bahay, maglilingkod na ako sa Diyos. Hanggang nandyan ka sa bahay, may problema, andyan ka eh. Uy! Amo! Tama yan! But yet, let's not put confidence in it. Amen! Let us put our joy in the Lord. Amen! Nakanda naman natin yun. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me. Amen! Woo! No one can destroy it. Amen! Amen. Let's keep our joy in the Lord. Dahil po tayo lahat ng kilang Diyos. Basagin niyo po ang aming mga yabang. Minsan pa, ikinukunan namin ang source ng kagalakan po namin. Also remind us of this book about a man inside the prison cell that he can challenge us to rejoice in the Lord. Help us to make the choice. Help us to reject bad doctrines po, Panginoon, na nagbabasag ng kagalakan. And help us not to put our confidence in our flesh. Dahil tunay nga po ang kagalakan ay pag nakikita po namin ang pagkilos niyo sa aming buhay. Panginoon, I'm prone to this. Our human pride is always prone na magtiwala sa aming sarili. But I pray, oh God, help us put our joy in the Lord. Salamat po, Panginoon, sa paalala. Bless you pong invitation. Help us to be so winners, not because we feel like it, but because ito po ang nagbibigay ng kagalakan po sa inyo, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa pagtitiwala namin sa aming sarili, sa mga kayabangan po namin sa aming sarili. Patawad po, O Diyos. Tama niyo po ang direksyon po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Invitation song is being played. Kanino nakalagak ang iyong kagalakan? Sino ang basihan ng kasiyahan mo bilang Kristiyan? Ito po God.
ng pagpaalala sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Minsan nga po sa buhay natin ito na yan. Natin payagan magtiwala na tayo sa kagalingan muna. Minsan nagmamagaling lang tayo, pero maganda magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Alright, ushers, please come. And let's have our prayer meeting offerings. Ay po'y manalangin, dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba sa inyong pong kadakilaan sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat for the great message, Panginoon, how to keep our joy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa comfort na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, sa reminders, Panginoon, na dahilan, Panginoon, kung bakit patuloy ang bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo rin po pinapakita ang inyong pong kapangyarihan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. At sa mga oras po, Panginoon, yadalangin po namin ang aming pong pagbibigayan, Panginoon, ang maligong Panginoon ay maging kagamit-gamit sa inyo pong gawain, Panginoon, dito po sa lugar ng Las Piñas. Muli, Panginoon, maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa guidance, protection, Panginoon, at patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, lalo po sa mga desisyon na amin po ang aming ginagawa, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa amin pong pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Ito pong aming samot na langit sa dakilang pangalan niyo po, Panginoong Kristo. Amen. 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 God bless you. Flat screen TV na lalagay natin. Oh, amen! Amen naman din si Jason eh. I'm canvassing and asking ideas mula sa mga, kaya lang, medyo pricey of course, pero at least medyo descending tingnan and we'll just try to improve from there how we can do it. And my principle is primarily, ang dapat unang nakikinabang ng salita ng Diyos, yung mga nasa loob ng simbahan. Amen. Ako po ay hindi kukuha ng tatlong nakaupo dyan para mag-operate lamang ng live stream para ang nanonood mga nagkakape, nasa pajama, natutulog sa bahay. Diba? That's just practical for me. Amen? Pumunta tayo dito, we want to minister, but primarily I want to minister to people. But of course, in a way, nakakatulong po yan. Your brethren in different places na nanonood po dito. I want it to improve, but not in a way na sasagasaan po ang maraming tao. So please pray for that. We're working on that as we try to develop all this. And I believe that will be a big help, a big blessing. Amen? So sama niyo po sa panalangin.
ang mga bagay na yan. Because pag ganyan live stream na, layo na ako nararating yan eh. Minsan, it's reaching different countries. No po, even nung nagpunta po kami sa Taiwan, may nanonood dito sa atin. Nagpunta po kami sa Jensen, lagi po kami nanonood po sa inyo. Alam niyo po yun, so sama niyo po sa panalangin na in a way, maging blessing po yung ating mga services po dito. But primarily, again, sabi ko if you are a member of CBBM Las Piñas, you have the ability to be in the house of God, dapat nandito tayo sa bahay sa Lord. Amen. Like what Preacher Joe said, sabi niya, pag nanonood ka lang sa live stream at kaya mo naman pumunta sa simbahan, hindi ka nagsimba, nanood ka lang. Diba? So mahalaga pa rin talaga na nasa simbahan tayo. Amen? So members, let's make sure we prioritize being in the house of God still. Amen? Alright, ayun po tayong lahat. Don't forget our soul winning tomorrow and our visitation is coming Saturday. Panalangin niyo po yung grand opening, yung videos class ng Area 2. Let's get involved in this, alright? Panalangin po natin. We don't get all the fruits ng lahat ng matin, but we have fruits that remain. And hindi naman lahat lagi mananatili, no? Pero doon tayo sa mga nagpapatuloy. Many people are like, nalang natin gawin, dami naman hindi nagpapatuloy, pero kung hindi natin ginawa, wala magpapatuloy lang. And it will take investment. Sabi ko, Brother Lovie, ano po yun? And lahat po ng mga program na nilalatag po ng area captains, meeting po kami ng Sunday, pinapaalam, inaayos po natin yan. Like, minsan magre-raise sila ng for transportation. Ano po? Malaking bagay po yan. Raise siya ng pang-merienda. Sabi ko, it doesn't have to be big snacks sa mga bata. Hindi mo kailangan area to Jollibee kada Sabado. Hindi mo kailangan Big Mac lagi. No? Minsan small Mac naman. No? Mga simpleng biscuit merienda lang. It doesn't have to be big. No po? But at least alam natin na napatid ang gutom ng mga teachers. Okay? So, be cooperative on little things that can be a blessing. Kung hindi ka masaya magturo, just be there and assist. No po? At kung nag-assist ka, hindi ka pinamerienda, huwag sasama ang loob mo. Amen. Have no confidence in the flesh. Amen. And let's do this because we want to glorify God. Amen. So, I hope especially tayo natin ng midweek service, let's learn on this. Let's encourage others na maging mas malawak pa ang pangunawa para sa gawain ng Panginoon. Amen? And then again, Couples Night and Single Parents Night on February 14. Make sure you have registered. Encourage others to register. At yung po mga nagsabi po sa akin, mag-sponsor po kayo. I direct you to the person and we'll work out sino po ang pwede po natin. Ang sponsor lang po natin yung couple, single parents. Okay? Pero yung gusto pa lang maging couple, hindi po kayo may sponsoran. Doon muna kayo sa Couples Conference natin. Okay? So, those are our reminders. Our help tonight, amen? Amen. Kilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Thank you for the Word of God. Lord, really, it is a choice to rejoice. At tulungan niyo po, Panginoon, anumang sitwasyon, anumang pagsubok, at anumang suliranin po, Panginoon. Tulungan niyo po kami magtiwala sa aming sariling kakayanan, kundi sa biyaya niyo po, Panginoon, sa aming buhay. In that way, we can still rejoice because it is a command from the Word at lagi niyo po kaming paalalahanan at kasiyahan ay nagmumula po sa matatag na relasyon po namin sa inyo. Ingatan niyo po ba ang sa pag-uwi? Plus the practices, meetings po, Panginoon. Plus po ang mga visitations o winning, good news classes. Lapit po namin, makapatira namin ng hihina espiritual. And they decided not to come tonight. I pray, O God, na kayo po ang kumilos ng ilang puso, O Diyos, mga anak niyo po na nanlulupay-pay, encourage them, comfort them po, Panginoon, mga kapatira may karamdaman, pagalingin niyo po, hinyo po ang pagpalang kamay, and continue to protect every child of God, and we know we live in a sin-stricken world na minsan ay napupuno kami ng takot from what we see and what we hear. But I pray, O God, help us not to put confidence again in the flesh, but to trust in a powerful living God, O Diyos. Patuloy namin kayo mahalin, patuloy po namin kayo sundin, at patuloy po namin yung paglingkuran mo, Diyos. Mahal po namin kayo, papuri po ay sa inyo lang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, and magandang gabi po sa bawat.